sa ating lahat. Morning po. And it's very nice to see you all again na makakasama na magpuri at I know you're all excited to hear God, to worship God today. Amen? Sige po. Tayo po tayong lahat. Before we start po, may tatanong lang po ako. Sino yung naglalaba dito? Sige, naglalaba. Naglalaba. Di ba this is in connection dun sa kakantahin natin. Di ba pag yung puti, binabad natin, mas maganda yung resulta. Tama po ba? Mas nagiging brilliant or nagiging maganda yung pagka-blue niya. Yung pagkaputi niya. Sometimes nilalagyan pa ng almerol, if I'm not mistaken. Yung old school na way, nilalagyan ng parang blue para, di ba? Tina. Yeah. Thank you for the correction. Okay. Tina pala yung nilalagyan. So, same goes with us. If we soak ourselves sa panalangin, sa pagbubulay ng salita ng Panginoon, it will give us a different perspective, a different way of thinking. Na oftentimes kasi pag mayroong mga challenges, ang naiisip natin yung problema. Katulad nung kaninang napag-usapan namin sa discipleship ng men's, na we tend to look dun sa what is dun sa visible, dun sa physical eyes natin. But the truth is, since we receive Christ, yung sight natin should go beyond what we can see. And that is what God can do for us. Amen? Sabi nga dun sa Psalm 63, verse 1, O Diyos, kayo ang aking Diyos, hinahanap-hanap ko kayo, nananabik ako sa inyo ng buong puso at kaluluwa, tulad ng lupang tigang sa ulan. Kumbaga yung nandun yung thirst, nandun yung paghahanap natin sa Panginoon. Kaya sa araw na to, sa umagang ito, magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Let's give our God a clap offering of praise. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ready na tayo sa pagpupuri sa Panginoon? Amen. Go. Sige po, huwag tayo mahiyang sumayaw, kumanta, umawit para sa Panginoon. Ipalakpak natin yung kamay natin. Hallelujah. Hallelujah. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon, ang pagpapalamoy, lubos-lubos. Minsan nating kaaway, pilit natin natakay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nakatagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kay sarap-sarap sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Oh, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad
ng isang isa na laging uhaw sa'yo. Hallelujah. Minsan aking kaaway, pilit na tinatangay damdamin, at sa aking pagpupun, ako'y lubos na ng tagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Babad, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa'yo. Magpapad tayo sa Panginoon. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ng isang isa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Dakila ka, aming Diyos. Napakasarap magbabad sa presensya mo, Lord. Why, Lord? Because you're magnificent God, Lord. We have a magnificent God, Lord. Sabi nga, Lord, dun sa iyong salita, sa Psalms 145, verses 3 to 4, God is magnificent. He can never be praised enough. Hindi enough yung papuri natin. There are no boundaries to His greatness. Generation after generation stands in awe of your word. Each one tells stories of your mighty acts, O God. Hayaan mo, Lord, na i-declare namin how magnificent, how great you are, Lord. So, magamit ka. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Worthy face, you call for songs of joy as the morning waves. We your children babe. Minsan pa. You call forth songs of joy as the morning waves.
children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Let's magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh Lord, we worship you. We worship you, Lord. We exalt you, God. Praise you. Oh, we worship you, Lord. You are magnificent, Praise you, Lord. You're indeed a magnificent God, O Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Praise you, Lord. Our soul would sing with worship, O God, to you. Because you are our Savior, Lord. Because you gave your life for us, Lord. Hallelujah. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders that pour throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God.
God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son that sparing, sent him to die, I scarce can take it. And that on the cross my burden gladly buried, he bled and died to take away my sin. Let's sing it to the Lord. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Let's all sing. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my
Jesus' mighty name we pray. Amen. Kaupo niyo po tayo. Good morning po sa ating lahat. Relax lang po muna tayo. Reminder lang po, kasi po ito po ay tungkol sa offering. Para po hindi na ako nagmamadali mamaya. Pag offering po natin mamaya, ang daan po ay sa gitna, ang exit po natin ay sa magkabilang tabi. Marami na po ang tumayo dito tungkol sa offering. Nag-uumpisa sa tanong, ganun din naman ako. So, curiously mga kapatid, kilala niyo ako? Alam ko, siguro kalahati sa inyo, kasi kalahati sa inyo, kalahati lang ng edad ko. Acquaintance lang ang turing nyo sa akin. Kumbaga, kakilala lang. Which is hindi naman masama kasi bilang mga tao, may mga boundaries tayo. Kahit na sabihin nating church tayo, isang body of Christ tayo. Binanggit ko na yung edad. Siyempre, iba na ako doon sa mga karamihan sa inyo, sa kabataan. Lalo na doon, sabi ko nga, kalahati na ng edad ko. Minsan naman, magkakakilala tayo dahil sa mga organization natin. Kabataan, juniors, ano pa ba, young pro, sim, kababaihan, kalalakihan. Tapos meron naman yung parang mixed group, worship team. Siguro sabihin ko mga ka-age ko dyan sa worship team, si Kuya Junjun, si Kuya, ayaw niyong pumayag, si Kuya Raymond. Pero yung mga kabataan, kilala lalo siya. Pero sa akin, hindi niyo ko ganun kakilala. Pero naalala ko po to 2 weeks ago nung nag-sermon si Sister Ann tungkol doon sa mga sins allies na tinatawag niya, tungkol sa presence ng Lord. Tayo, maaaring mga acquaintance lang tayo sa isa't isa. Pero ang presence of God, more than acquaintance sa atin. Sinabi nga ni Ate Ann noon na ang presensya ng Diyos, eto. Hindi siya nandito. Eto, halos nakapress sa atin. Tapos yung presensya na yan, naalala ko rin po nung 2 years ago, December or January 2024, nagpatotoo po si Ate Lala na sinasabi niya ang Lord po ay yung presensya niya, ang gusto niya ay kung ano yung kailangan natin. Kung ano siya ngayon sa atin, ay yun ang gusto niya. So, kung kailangan natin ng payo, andyan siya bilang counselor natin. Kung kailangan natin ng katahimikan, nandyan siya bilang peace natin. Kung kailangan natin ng mga kasagutan, nandyan siya, answer sa prayers natin. Diba? Kaya po, kung titignan po natin, napakasarap pong bigyan ng tithes and offering ang Lord na to. Na hindi lang yung presensya niya sobrang lapit sa atin. Pero yung presensya niya ay nadidiktahan pa ng kung ano ang kailangan natin sa Kanya. Which is okay lang sa Kanya kasi alam niya kung ano tayo at mahal na mahal niya tayo. Amen po? Pray po tayo. Panginoong Lord, salamat po. Thank you, O Lord. We praise you, O Lord. Salamat po sa umaging to na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa katagumpayan na pinagkakaloob niyo sa amin, sa victory through praise and worship po, Panginoon, kanina sa mga darating pang segments ng worship service na to. Sa iyong salita mamaya, sa pagbabatian mamaya, O Lord. Salamat, O Lord, dahil all throughout,
nandito ang presensya mo. Ang presensya mo na bumabalot sa amin ng kung ano ang kailangan namin. Pero lalong-lalo na ang presensya mo na nagpaparamdam sa amin na mahal mo kami. Mahalaga kami sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya nga po, O Lord, sa pagbibigay namin, alalahanin namin ang katotohanan na to. Mahal mo kami higit sa lahat, O Panginoong Diyos. Who am I? Who have I in heaven except you? But there is one truth that always will prevail. For God is the strength of my heart and my portion forever. In Jesus' name we pray. Amen. Para po doon sa naka-online sa atin, reminders lang po yung gustong mag-tithes and offering through electronic means. Nakasaad naman po dyan. Maraming salamat po. Ngayon po, para po sa ating birthday. Happy birthday, Sister Lina Ortines, nung July 14 po. Happy birthday po. Si Brother Vincent Labitag, itong darating na July 21. At si Asher Largo, ito pong darating na July 22. And as usual, kakanta po tayo ng happy birthday. Hindi po ako kasali doon. May the Lord God bless you po. Happy birthday po sa inyong lahat and nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumain niyo parati o Panginoon Diyos. Announcements po. Prayer gathering po. Every first and third Saturday, 8 a.m. po dito po sa church. So nagkaroon po tayo nito yesterday po. So ang susunod po natin ay next month na po sa first Saturday. Thank you po. And Moments of Prayer, 939. Suportahan po natin to. Ito po yung prayer natin tuwing 9 ng umaga, 3 ng hapon at 9 ng gabi. Kung nakikita po natin, karamihan po ng announcement natin, activity natin ay tungkol sa prayer. Naniniwala po ako na napakahalaga nito kasi nitong mga nakaraang panahon, medyo dumanas tayo ng counting difficulty. At sa totoo lang mga kapatid, naging refuge natin itong prayer. Totoo po to. Pero po, ini-encourage ko pa rin po kayo na kahit lumipas po yung panahon ng sinisik natin bilang refuge lamang ang prayer, gawin natin itong shield sa darating na panahon. Gawin natin itong, pwede rin natin gawin natin itong spear, gawin natin yung sword. Kung lumipas na po yung feeling natin na ang prayer ay para refuge lang, magtuloy pa rin po tayo kasi napakahalaga po ng prayer
para sa atin. Amen po? Salamat po. So, supportahan po natin yung prayer gathering at yung 939 moments of prayer natin. Ngayon naman po, ngiti po tayo. Dahil po, andito na po ang pinaka-importanting part ng worship service. Hindi naman po pinaka-importante, isa sa importanting part ng worship service. Sama ng worship, sama ng lahat ng ito. Ang salita ng Diyos na dadalhin sa kanya ng kanyang lingkod, si Sister Anne-Marie Alberto. Maraming salamat po. Yan. Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, announcement din po na yung mga kababaihan ay may fellowship next week, July 26, 1 p.m. po dito sa church natin. So wala na po itong uwian. Pack lunch po yan at yun, mag-enjoy po tayo. See you everyone, mga kananayan. Lahat po ng kananayan. Kasama na ako doon. So, kita-kits po tayo niyan next week sa ating fellowship. Nawa, suportahan din po natin ito para makapagkamustahan tayo, makapagkwentuhan. Yung bitin na tsikahan nyo po pag discipleship ay itutuloy natin dyan. Kaya, kita-kits po. Maraming salamat po. Yun lamang po ang ating additional announcement. Ngayon po, baka nauumay na kayo, no? Kasi may 7 Sundays yung series natin. Nasa part 5 naman na po tayo. Malapit nang matapos. So, nawa ay maging open po ang ating puso, ang ating isip sa salita ng Panginoon. Bago po tayo makarinig ng salita ng Panginoon, may ipapanood po akong video sa inyo. No matter how broken the pottery, Tsuyoshi Koishihara says there's nothing he can't fix. After 40 years and nearly 10,000 pieces restored, Pottery Repairman doesn't really do him justice. Reassembling a tiny sake cup like a 3D jigsaw puzzle, the Kyoto artisan is an expert in kintsugi, the ancient technique for making shattered dishes whole again. Kintsugi, literally gold and joint or patch, highlights breaks, chips, and other flaws instead of hiding them. Priceless tea bowls and cheap crockery alike become sublime mementos of personal history. No matter how broken the Okay na pottery, po. So nakita po natin yung pottery ay nabasag. Pero ano pong ginawa? Tinapon po ba? Hindi tinapon. Ginawa lang siya, binuo siya, pero meron silang tawag dyan sa art na yan, kintsugi. Tapos, ang ibig sabihin niya, golden joinery. Ibig sabihin, pinagbuo-buo siya gamit yung may paste sila doon, tapos mga powdered gold. Ang social, di ba? Yun, nilagyan ka ng powdered gold. So, naging art pa yung broken na pottery or minsan yung mga ceramic plates, ginagawa din nila na gano'n. Hindi basta-basta tinatapon. Pero makikita natin, medyo limited yan. Kasi paano kung makrak ulit yun? Bubuuin na naman nila. Paano kung na-powder na yung ibang parts? Paano nila hahanapin yung ibang parts nun? So, hindi siya totally na bubuo as dun sa original condition niya. Pero alam niyo po ba sa ating spiritual na buhay, sa ating Diyos, siya yung God who can restore. The God who restores sa ating buhay. Noong mga nakaraang linggo po ay napag-aralan natin yung ganda ng creation, kung paano ito na broken at hindi lang tungkol sa mga tao, kung hindi lahat ng created things ay naging broken. Ngayon tignan po natin paano yung pagiging broken natin ay i-restore ng Panginoon. Kilalanin po natin not just our Creator, but the God who restores. Ang ating text po ay makikita natin sa Acts 3:21 at Colossians 1:15-23. Pero portion lang po nito yung babasahin ko, and as we go on ay makikita natin yung ibang part ng ating passage. Basahin po natin ang salita ng Panginoon, Acts 3:21. Heaven must receive him until the time he comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. Sabi po sa Colossians 1, verse 20, and through him to reconcile to himself all things,
whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So, may dalawang words po muna tayong tignan dito sa ating text. Yung sa Acts, sinabi ko doon, until the time comes for God to restore everything. Ano pong ibig sabihin ng restore sa pagkakaintindi nyo? Parang ito yung pag nakorap yung file sa mga estudyante, nire-retrieve, nire-restore. O kaya, kapag may nasirang gamit o nalumang gamit, kinalawang, nire-restore para bumalik dun sa original condition, original function. Pag nawalan ng kuryente, anong naririnig nyo sa mga power supply provider? We are having the restoration process. Ganyan, mare-restore ang kuryente, ang internet ng ganitong time. Tapos di naman dumadating, mga paasa. So, ganun yung restore. Restore to its or return to its original condition. So, again, yung normal, functioning, former, or original condition. So, mas malawak yung word na restore. Yung isa pa sa passage natin sa Colossians 1:19, ang isang word naman doon na letter R din ay reconcile o yung isa pang word ay reconciliation. So ito namang reconciliation para siyang restoration. Pero ang focus nito is to bring back yung state of harmony mostly sa relationship. Pag sinabing reconcile, binabalik or nire-restore yung relationship. So nakita po natin yung dalawang words. Ano yung isa? Restore, return, or bring back to its original, former, or yung designated condition niya, normal condition niya. At yung reconcile ay to restore the relationship, yung harmonious relationship. At pag-usapan natin yan kasi yan yung ginagawa ng the God who restores. He restores and He reconciles. Sa Acts, sabi doon, yung restoration, that's the goal. At yun yung sinasabi ko pa sa inyo ng mga nakaraang sermon natin na pinag-uusapan. Lahat ay ire-restore ng Lord pagdating ng panahon sa kanyang pagbabalik. Pero bago magawa yung restoration, there must be reconciliation. Imagine nyo na lang sa magkaibigan, nagkagalit dahil hindi na kasi kinakausap. So, na-broke yung relationship. Nawala yung harmony sa relationship nila. At nawala yung kanilang normal condition na nagkukwentuhan, laging magkasama, o kaya walang tinatago sa isa't isa. Pero dahil na broken ngayon, bago ma-restore yung normal condition nila na pag nagkita at nagkaharap sila ay magngingitian. Kasi di ba pag magkaaway, pag magkikita, yung isa nasa pag ganun, yung isa pag ganun, lilihis sila, di ba? Kasi ayaw mo makita. Nasira yung original condition ng friendship nila. Bago ma-return yung original condition ng friendship na hindi na sila ilang sa isa't isa o hindi na sila mag-iiwasan, dapat ma-reconcile muna yung relationship. Magkaayos muna sila. Gets po natin? Dapat ganon. Kakaayos muna yung relationship na nasira bago bumalik dun sa usual routine na ginagawa nila. Yung normal na ginagawa nila daily. At ganyan din po tayo sa ating Panginoon. Di ba napag-usapan natin, we are broken. Paano ba itong restoration at reconciliation na sinasabi ng Diyos? Ano ang sakop nito? Paano mangyayari ito? Kailan mangyayari ito? Yun yung pag-usapan po natin sa umaga na to. Ang scope, number 1, ang scope ng restoration and reconciliation na ginagawa sa atin ng Panginoon ay all things. Sabi po sa Acts 3:21, heaven must receive Him until the time He comes for God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. At dun nga po sa verse 20, and through Him to reconcile Himself all things, whether
things on earth or things in heaven. Pansin po natin yung scope o sakop ng reconciliation, ng restoration na ginagawa nitong Diyos natin na nagre-restore ng mga bagay-bagay. Ayun din yung sakop na na-damage nung kasalanan sa Genesis 3. Di ba nagkasala ang tao? Na broken yung image sa tao, na apektuhan ng all creation. At nung sinasabi niya na yung about sa restoration at reconciliation, yun din yung naging sakop nito. Ano ba yung sinasabing all things? Basahin po natin, balikan natin yung verse 16, na una dun sa ating main passage or main scripture. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. Isa-isahin natin, ano daw yung all things, things in heaven. Ano ba nakikita natin sa taas? Heavenly bodies. Ano pa? Things on earth. O yung katabi mo, nakikita mo ba yan? Yung mga nasa labas din na created things. Visible. Yan, yung mga nakikita, nahahawakan nyo, yung hindi hangin lang, na hindi natin nakikita. Yung physical realities, yun yung mga visible things. Pero meron ding invisible things. Yung feelings mo, nakikita ba namin yun? Na-express mo lang. Pero hindi namin nakikita yon. Yung naiisip mo, yung will mo, yung knowledge mo, yung wisdom mo. So pati mga intangible or invisible things, sakop. Ano pa yan? Thrones. Yung mga, dito, kaharian. Powers. Yung mga kakayanan, yung mga political powers na yan, rulers and authorities. Ibig sabihin, pati yung mga namumuno dito sa mundo na to, sakop nung all things. People, institutions, yung mga power dynamics, personal ability natin, lahat ng aspect din ng spiritual world. Kasama dun sa scope ng all things na ire-restore o ibabalik ng Diyos sa kanyang original design at ire-reconcile niya, papanumbalikin niya yung relationship sa Panginoon. Diba? God created all things, sin damaged all things, but God will restore all things. Ano makikita natin doon? The God who created all things, hindi niya ina-abandon na yung all things na kinreate niya yon. Laman natin sa mga previous sermon how God was delighted dun sa lahat ng kinreate niya, di ba? Nasabi niya, it was very good. At nakita rin natin, napag-usapan natin sa mga previous sermons, paano vina-value ng Lord yung lahat ng very good na kinreate niya. At alam nyo ba, dito sa plan of restoration niya, yung all things na scope na yan, anuman yung lamat nung kasalanan, hindi niya na-diminish kung gaano pa rin nakikita ng Lord yung value ng creation na yun. Hindi pa rin nabawasan yung pagmamahal niya sa lahat ng nilikha niya. Kaya ang scope ng restoration at reconciliation na gagawin niya ay yung lahat pa rin ng bagay. Marami po sa atin, for a long time, very limited lang yung view of salvation, yung view ng future glory na ibibigay sa atin ng Panginoon. Parang ganito, di ba? May sin, ako, may na ibig sabihin, kasalanan ko, doon ako ililigtas ng Lord. So ako lang, may future glorious restoration mula sa Lord. Sa akin lang, limited scope lang.
Pero the God who restores, itong ating Panginoon, He has bigger plan. Yung kanyang work para i-redeem ang lahat, nag-i-stretch yun dun sa lahat ng nilikha niya. Beyond our imagination. Sino dito nakapagpa-renovate na ng bahay? Di ba dahil limited ang capacity natin, pag magpapaayos ng bahay, kahit damage na yung kabilang parte, eto munang kusina, importante to eh. Dito tayo magluluto. Pero ang Lord, simula pa lang nung naisip niya nang i-restore ang lahat ng bagay, andun na, lahat yan, sakop. Walang iiwan ni isa sa lahat ng created niya. Anong gusto kong sabihin sa atin? Kaya pinapakita ko yung scope ng all things na ire-restore ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi limited ang Diyos. Ibig sabihin, itong restoration and reconciliation open sa lahat. Hindi lang sa akin, hindi lang kay Sister Marivic, hindi lang kay Sister Raquel, hindi lang kay Brother Josh, hindi lang sa ating nandito sa bahay-sambahan natin. Open to sa lahat, pati yung mga tao na nasa labas. At hindi lang yun, open sa lahat ng aspeto ng buhay natin. What is broken sa'yo, kapatid? Kasama yan dun sa all things. Kasi whether invisible, visible, things on earth, things in heaven, lahat ng thrones, dominions, principalities, power, sakop ng restoration work ng ating Panginoon. Hindi nalilimit ang Diyos. Frustrated ka ba sa government? Sakop yan ang ire-restore ng Panginoon. Frustrated ka sa family relationship? Sakop yan ang kayang i-restore ng Lord. Frustrated ka sa finances mo? Kaya yan i-restore ng Lord. Ang lakas ng amen nyo doon. Yung sa tingin nating broken at wala ng pag-asa, hindi yan beyond sa reach ng restoration and reconciliation work ng ating Diyos. Tandaan po natin yan. Kung yung mga nakaraan nating sermon medyo nakakalungkot kasi parang puro na lang damage, Sister Ann, puro na lang sin, puro na lang parang walang pag-asa. Ito yung pag-asa. The God who restores, kasama yung all things dun sa restoration plan niya. Pangalawa, ang bilis ko, no? The means, saang kaparaanan naman? Through Jesus Christ. Sabi sa Acts 3:21, yung main passage, di ba natin, heaven must receive Him bago yung work ng Lord to restore everything. Itong Him na to, pag binalikan natin yung mga previous verses dyan sa Acts 3, ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pati dun sa verse 20, sabi dun, and through Him, sa pamamagitan niya ay ipapanumbalik ng Diyos yung lahat ng bagay dito sa mundo. Papanumbalik niya sa Kanya. Ibabalik niya yung relasyon, ibabalik niya kung ano yung nawala, ibabalik niya kung ano yung nasira. At sa papaanong paraan? Through His blood shed on the cross. Sa pamamagitan ni Hesukristo, na nag-alay ng kanyang buhay, nagbubuo ng kanyang dugo para sa atin. Nakakatuwa po, tingnan natin paano nag-work through Jesus Christ itong restoration at reconciliation na binibigay sa atin ng Panginoon ngayon. 'Di ba? Yung God who created everything, hindi ang tugon niya dun sa brokenness ay umalis sa atin. Katulad ng example ko kanina, kapag nasira ang isang relationship, o yung mga naka-experience ng mag-jowa dyan, kapag nag-break, mag-aalisan,
'Di ba? Iiwanan. Nag-break na nga, malamang, iniwan. Pero ang Lord, hindi distance yung tugon niya sa brokenness natin. He entered humanity. He entered the world. He entered the creation na kinreate niya, na nilikha niya. Alam natin yan, pag Pasko, di ba? Yung pagkasilang ni Jesus, tuwang-tuwa tayo dyan, may regalo tayo. Pero ang reality nun, yung Diyos, creator natin, bumaba dito sa mundo, He entered yung suffering ng brokenness na meron dito sa mundo, ng sin. He entered yung fallen world natin. Petiks na sana siya dun sa langit eh. Masaya na yung buhay nila dun. Pero dahil ang plano niya is to restore yung creation that He valued and loved, pumasok siya sa mundo. Hindi lang backup plan ng Lord yung cross, yung Calvary. Yun na yung plan niya from the very beginning. Di ba sa Genesis 3, after the fall, anong sabi niya dun sa babae? Yung sakong, yung son o seed ng babae, kahit matuklaw siya nung ahas, ika-crush niya naman yung head nun. Ibig sabihin, he will be victorious doon sa nag-damage sa creation niya. At sabi pa diba sa 2 Corinthians 5:19, at ito na nga ang aming ibinabalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Bakit si Jesus? Bakit si Jesus kaya? Pag binalikan po natin yung mga unang passages dyan sa Colossians 1, bago yung verse 20, apakaganda po eh. Binigyan si Jesus nung honor, nung place, nung lahat ng description that is due Him. Tignan po natin sa verse 15. The Son is the image of the invisible God. Ibig sabihin, bakit si Jesus yung means or way ng reconciliation, ng restoration ng Diyos? Kasi siya yung perfect revelation ng Diyos sa atin. Sino ba ang makakaalam ng way para ma-restore ang isang bagay? Yung lumikha nun, tama ba? Yung may alam ng design nun, yung may alam ng intensyon para dun sa bagay na yon. And si Jesus siya yun. He perfectly knows yung intention at yung design ng Diyos Ama para sa atin. And si Jesus, nire-reveal niya rin yung perfect character, perfect will, yung purpose ng Lord at yung design niya. Di ba sa sermon number 2 natin, part 2, yung humanity created in God's image. Si Jesus ay more than the image bearer. Siya talaga yung perfect image ng ating Diyos. Di ba sinabi niya, discipleship, narinig niyo ba yan? Yung kinorek niya si Philip, di ba? Hindi niya alam kung nasaan yung Ama. Kung nakita mo na ako, ay nakita niyo na ang Ama. Sabi niya dun sa mga disciples. Etong image ni Jesus, or perfect bearer ng image ng Lord, kasi siya yung image na untouched ng sin. Siya yung image na nagre-reflect ng design ng Panginoon. Kaya kung sino ang nagre-reflect ng design ng Lord, He is the one na best qualified to restore it. Tama ba? Bakit pa si Jesus yung means ng restoration or reconciliation? Sabi sa verse 16, for in Him all things were created. Nasabi ko na rin kanina yon. Kasi siya yung creator ng all things. Na-create tayo sa pamamagitan niya rin, pati lahat ng creation. Hindi siya nag-enter sa creation from outside. Nag-enter siya bilang creator. Ano nga yung creator? Dati na pag-usapan natin yung owner ng creation. Kasi siya yung lumikha, siya yung gumawa.
Ibig sabihin, kung sa baga sa sasakyan o mga gadgets nyo, dadalhin nyo sa manufacturer, di ba? Kapag nasira. Kasi alam nila yung design nun. Sila yung gumawa nun. Pag dinala nyo yan sa labas, mawawala yung warranty, mabovoid, di ba? At possible, hindi ma-restore ng tama. Kasi gagamit sila ng mga gamit, ng mga parts na hindi naman original. Pero ang Lord natin bilang creator, si Jesus, as the creator or the means din sa creation natin, siya rin yung means of restoration. Kasi alam niya yung lahat ng original parts sa atin. Siya yung owner natin. Siya yung best din na mag-restore sa atin. At makikita natin doon na yung owner ng creation, hindi niya inabandon na yung broken creation niya. Ano pa? Bakit pa si Jesus ang means of restoration and reconciliation? Kasi yung authority niya over creation. Sabi sa verse 17 to 18, He is before all things, in Him all things hold together, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have supremacy. Ibig sabihin dito, si Jesus yung may absolute authority. Bakit? Before creation, andyan na siya. During creation, siya ang nagsusustain o nag-hold together ng lahat ng kinreate dito sa mundo. And even the church. Sabi dyan, siya yung head ng church. Siya yung source ng church. Hindi kahit sinong tao. Andito siya nung nagsimula pa at sabi dyan, may supremacy siya. Andun siya sa pinakamataas na rank sa creation. Ibig sabihin, even the brokenness ng world ay under sa authority niya. Even anumang nangyayari sa mundo, hindi nag-i-exceed dun sa pamamahala ng ating Panginoon. Dun sa power and authority na meron siya. Bakit pa si Jesus ang means o sa kanya, sa pamamagitan niya, mare-restore ang lahat ng bagay? Kasi yung victory niya over death, sabi dyan sa verse 18, di ba? The firstborn from among the dead. Sabi ko kanina, through His blood shed on the cross, di ba? Namatay siya, nabubuo yung kanyang dugo para sa ating kasalanan. Pero hindi doon natapos. Ano yung sineselebrate natin? Nag-resurrect siya, nabuhay siya, magmuli. Ano ba yung nangyaring curse? Dahil dun sa kasalanan ng tao, nagkaroon ng death. Physical and spiritual. Pero siya na-overcome niya yung death. Bakit siya yung means of reconciliation? Kasi yung curse na dapat meron tayo, naging victorious siya doon. Kaya through Him, magiging victorious din tayo. Sa death, spiritual death natin. Yung resurrection ni Jesus ang proof na yung restoration nagsimula na. Kasi namatay, di ba? Sinalo niya yung lahat ng kasalanan natin. Yung curse ng death kinuha niya, pero nabuhay siyang muli. Ibig sabihin, di na tayo ma-overcome ng spiritual na kamatayan na yun sa ating Panginoon. So nakita natin bakit si Jesus, siya ang image of God. Siya ang creator. Siya ang owner, ang sustainer, yung supreme Lord natin, yung risen King natin. Kaya He alone is qualified to reconcile and restore all things. Gusto ko po maintindihan natin ito mabuti. Medyo may pagka-technical. Kasi gusto ko pong malaman natin mga kapatid, yung reconciliation o ma-restore yung relationship natin sa Diyos, ma-restore lahat ng broken dito sa mundo, ay hindi po magagawa alone lang ng human efforts.
Hindi po magagawa ng government efforts. Hindi magagawa ng technology, ng education, ng money. Hindi natin makikita yung reconciliation na yan at restoration na yan sa success, sa earthly relationship, sa wealth, or even sa mga achievements natin. Ang tanging pamamagitan para tayo ma-reconcile sa Diyos, para ma-restore whatever is broken sa buhay natin dito sa mundo ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kaya mga kapatid, if broken ka ngayon, ano mayang brokenness na yan? Dahil ba yan sa kasalanan? Dahil ba yan sa pagkukulang? Dahil ba yan sa pagkapagod? Ang sagot po ay hindi paglayo. Ang sagot po ay hindi yung mga katabi din natin. Ang sagot po ay si Jesus. Ang kailangan nating gawin ay lumapit at bumalik sa Kanya. Amen po. So again, yung restoration and reconciliation work ng ating Panginoon, ang scope ay all things. There is nothing beyond sa restoration plan ng Lord. And the means, only Jesus Christ, our Lord and Savior. At kailan ito mangyayari? Nagsimula na po ito, yet to be completed. Yung execution ng restoration and reconciliation, it has already begun, but yet to be completed. Sabi po dun sa verse 21 natin, di ba, pinramis niya na long ago. Kailan yon? Nung Genesis 3 pa nga, nangako siya. Kailan nagsimula? Sabi po dun sa verse 20 hanggang 23, by making peace through His blood shed on the cross. Lagi nating nababanggit, 2,000 years ago, nagsimula to. Dun sa sacrifice ng ating Lord sa cross. Sabi sa verse 21, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death. Sa atin, sa personal na buhay natin, kailan nagsimula yung restoration and reconciliation na yan? Nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. Dahil sa pamamagitan niya, patawad tayo sa ating kasalanan. Sa pamamagitan niya, napanumbalik yung nasirang relationship natin sa Diyos. Napanumbalik yung connection natin spiritually sa Diyos. Sabi dyan, di ba, dati alien tayo sa Panginoon. Sabihin mo dyan sa katabi mo, alien ka pala. Ibig sabihin, foreign ka sa Lord dahil saan? Kasi kapag foreigner, alien, di ba? Dun sa bansa na hindi naman siya taga doon. So, alien tayo dati sa Diyos dahil sira yung relationship natin sa Kanya. Holy ang Lord, tapos tayo makasalanan. Paano tayo lalapit sa Kanya? Pero dahil ang means nga natin ay si Jesus Christ, so yung relationship natin na nasira sa Diyos, binuo niya. Nagsimula na doon yung reconciliation, restoration ng relationship. At hindi lang yun, di ba? If we are in Christ, we are a new creation. So, ni-restore ka na niya, kapatid, at nire-restore ka pa niya ngayon. Sabi sa verse 23, if you continue in your faith, establish and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. Ibig sabihin dyan, if you continue, ibig sabihin yung restoration work ng Lord, completed yung salvation natin, yung pagpapanumbalik ng relationship natin. Ano nga yung 2R natin na words? Restoration, yung normal condition, ibabalik. Reconciliation, yung harmonious relationship, ibabalik. Nagawa yung reconciliation nung tinanggap natin si Jesus. Nagkaroon tayo ng harmonious relationship ulit sa Lord. Pero, hindi tayo perfect. Nandito pa tayo sa mundo. Kaya yung restoration work ng Lord sa buhay natin, nagpapatuloy pa. Pero sabi dito sa verse 20, we need to continue.
So, kailangan nating i-continue yung restoration journey natin we have in Christ. Sa pamamagitan pa rin ng Diyos na nagre-restore. Kay Hesukristo pa din, hindi lang sa sariling effort natin. Bakit? Balikan ko yung last part ng verse 22. So that He can present us holy, without blemish, and free from accusation. Meaning, dapat maging steadfast tayo. Dapat mag-hold on tayo kay Kristo para yung restoration work niya sa buhay natin ay magpatuloy. Minsan kasi tinanggap ko na si Jesus. I'm a new creation. Tapos di na tayo umasa sa Kanya para mabago pa tayo. Kaya ang nangyayari, muling bumabalik dun sa mga dating gawi. So mga kapatid, sabi dyan, kailangan ipagpatuloy pa rin natin. Kasi yung restoration work sa atin ng Lord is yet to be completed. Pagbabalik niya. Pero we can be assured, sabi nga dun sa Philippians 1:6, di ba? Whatever God has begun sa ating buhay, He will bring it to completion. Yun ang maganda sa ating Panginoon. The God who restores all things sa pamamagitan through Jesus Christ. Kailan nagsimula, kailan matatapos? His work has already begun and He will bring it to completion. Kaya po sa ating lahat na nandito, lahat na tumanggap na kay Kristo, again, nagsimula na yung reconciliation work sa'yo ng Lord at yung restoration work niya sa'yo. Marahil ngayon, Sister Ann, oo, nag-start na nga ang Lord, kaya lang na-stuck ulit ako eh. Bumalik ulit ako dun sa dati kong gawi. Yung broken parts ko na inayos ng Lord ngayon, broken uli, mas broken pa. Hindi ko alam anong mga dahilan yan, bakit ganon. Dahil ba nga, sabi ko nga yung repeated sin, yung inconsistent na communion natin sa Panginoon, o dahil napagod tayo sa faith, dahil sa busyness sa ministry, nakalimutan na ang Diyos. This brings us hope. Sabi dun sa verse 23 na last part, di ba? Do not move from the hope held out in the gospel. Ito yung hope natin. Nagsimula si Kristo sa'yo, at oo, may pagkakataon, uulit at uulit ka dun sa brokenness mo. Pero itong Diyos na nag-restore sa'yo nung tinanggap ka niya, siya pa rin yung magre-restore sa'yo kung ngayon broken ka ulit, kapatid. So ang solusyon, lumapit ka sa Kanya. Bumalik ka sa Kanya. At kumapit kang muli sa Kanya para ma-restore niya anuman yung broken sa'yo. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Lord, eto na naman ako. After 1 month, okay. 2nd month, bumagsak ka na naman. Andyan, our God who restores. Hindi ko sinasabing umulit-ulit ka, kapatid, dun sa kasalanan kasi i-restore ka naman ng Diyos, ha. Sinasabi ko lang, wag po tayong mawalan ng pag-asa. The ultimate restorer natin, hindi yung sarili natin, kung hindi ang Panginoon. Kaya mamaya po sa ating prayer, kung kayo ay broken, kung kayo ay may dinadala-dala, hindi man sa sarili nyo, pero Lord, bakit yung relationship sa family sira pa din? Lord, bakit yung attitude ko hindi okay pa din? Lord, bakit yung mga bagay-bagay sa paligid ko parang broken pa din? Pwede natin yung ilapit sa ating Panginoon. At para naman dun po sa mga ngayon lang nakakarinig nung ganitong preaching, yung tungkol sa Diyos na nagre-restore ng mga bagay-bagay, yung tungkol sa Diyos na nagiging daan at
tagapamagitan para bumalik dun sa dating relationship. Hindi pa po huli yung lahat. Kasi iba-iba din po tayo ng starting point sa buhay natin, ng pagtanggap natin sa Diyos. Yung mga nanonood po sa online, kung first time nyo po ito narinig, alam nyo po yung invitation ng Lord para i-restore at i-reconcile kayo sa Diyos. Andito pa rin po yung invitation na yun. Maaaring ito po yung araw na kinakausap kayo ng Diyos para tanggapin siya at masimulan na mapanumbalik kayo sa Ama at ayusin yung mga sira sa buhay po ninyo. Maaring ito yung timeline nyo para ma-encounter po ang Diyos sa pamamagitan ng service na to. At para doon naman po sa atin na mga mga naglilingkod na, itong sermon po natin ng The God Who Restores ay isang reminder and challenge sa atin to persevere sa ating journey. Dahil kumikilos at gumagawa pa rin po ang Panginoon sa ating buhay. And it's a challenge for us that the gospel we hear today at nung mga noon pa, sabi po dyan ni Paul, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Tayo po ay servant din ng Lord. Tayo ay agent din ng Lord. Kung tayo po masaya na marinig, pwede pa akong i-restore ng Diyos, let it be a challenge for us to also proclaim itong naririnig natin. To share sa mga kakilala natin, sa lugar natin, sa community natin, sa school natin, sa trabaho natin. Uy brother, uy sister, may kayang mag-restore ng buhay mo. Gusto mo ba siyang makilala? Itong gospel na hinahayag lagi dito every Sunday, hindi lang dapat siya makontain dito sa four walls ng church natin. Pero kagaya ni Paul, we must be a servant na nagpo-proclaim ng gospel na ito. Kaya po sa atin, tandaan ulit natin, we might be broken. The world might be broken. Maaring di natin makita yung image ng Panginoon sa mundo, sa mga tao, even sa mga nilulook up natin. But there is nothing beyond redemption sa ating Diyos. Kasi nga, He restores all things. Pero tandaan natin, through Jesus Christ lang. Kaya ang challenge natin, ilapit ang lahat ng broken na alam natin sa ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo mismo yung broken, this is your time na lumapit din sa Diyos para magpaayos. Hindi dahil gusto mo lang ma-restore yung sarili mo, kung hindi kasi gusto mong maranasan ulit yung love niya sa buhay mo. At gusto mong muling lumapit ng napakalapit sa Diyos. So do not live without hope. The God na sinasabi nating Creator, tandaan natin, He is the God who restores. He is our restorer. There is nothing beyond His reach. Magtiwala po tayo kung sakaling tinitignan natin ngayon, napakatagal ng restoration ng work ng Lord sa atin. Panginoon, gusto ko naman talagang mawala tong mga bagay na to na hindi maganda sa buhay ko o pangit sa buhay ko. Pero magtiwala tayo sa Kanya kasi He will bring it to completion. Magtiwala tayo sa Kanya kung yung brokenness na nakikita natin overwhelming. Magtiwala tayo sa Kanya kung yung future natin are uncertain. Kasi He is the restorer of all things. And as we wait, again, we must participate sa restoring work niya. Care for people, pursue reconciliation, hindi lang reconciliation sa Diyos. Maging agent of reconciliation tayo sa mga personal relationships natin. Sa mga relationship dito, sa mga kapwa, Kristiyano natin, sa family natin, sa community natin.
I-end natin yung hostility o pagiging enemy sa isa't isa. At maging good steward tayo ng creation na i-restore din ng Panginoon. Ultimately, let's proclaim the gospel. Marahil mabilis ako ngayon mga kapatid, pero nawa nakuha nyo. Ilang beses na nating narinig yung our God is the God who restores. Pero ito yung kabuuan niya. At kung kinausap ka ng Lord kasi there is something broken in you, hindi mo na alam kung paano gawin, hayaan natin na yung oras na natitira natin dito sa service natin, ilaan natin sa paglapit at pananalangin sa Kanya. Kasi again, walang ibang makakabuo niyan kung ano man ang nasira sa'yo. Gawa ng kasalanan, gawa ng sitwasyon, kung hindi ang Panginoon lang natin. Kaya this is the gospel for all creation, the restoration of God for all things through Jesus Christ. Starting, nung tinanggap mo siya, even today, and until the day He returns. So may I invite everyone for a personal reflection. There's something broken about you. Kasalanan na patuloy mong binabalikan, dating gawi, dating pag-uugali. Lumang ikaw na binago na ni Kristo, pero parang di mo alam, laging bumabalik sa'yo. Magpa-search ka ngayon sa Diyos kasi siya lang yung makaka-examine ng heart mo. Siya ang makaka-pinpoint, anak, ito pa yung dapat kong i-restore sa'yo. God is giving you the time para ma-experience mo yung restoration work niya sa buhay mo. At kung ikaw naman ay bago lang nakakarinig nito, o feeling mo hindi totoo yung pagtanggap mo kay Jesus noon kasi napasabay ka lang sa prayer, this is an invitation for you to start a day with Christ. Na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Diyos na tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Mari ko bang i-invite lahat na yumuko at pumikit? Sige po, lahat po tayo, pikit po tayo. Siguro kahit yung tech group din, habang wala pang pinipresent o wala pang kailangang gawin. Kapatid, ikaw ba ay wala pang relasyon sa Panginoon o kina-question mo yung relasyon mo sa Diyos? Hindi ka sigurado. God is very much willing na magkaroon ng relasyon sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Napatunayan yon nung binigay niya yung buhay niya. Namatay siya sa cross para mapatawad yung lahat ng kasalanan natin. Para wala nang maging hadlang sa relasyon natin sa Ama. So kung ikaw to kapatid, na gustong magsimula ng panibagong relasyon sa Diyos, maaari bang sabayan mo yung panalangin na to? Hindi na kita papataasin ng kamay, pero alam ko na nangungusap ang ating Panginoon sa puso mo. Kaya sa simpleng panalangin na to,
iparating mo sa Diyos yung desire mo. Lord, gusto ko nang magkaroon ng relasyon sa'yo at gusto ko nang unti-unti i-restore mo yung original design mo sa akin. Sundan mo tong panalangin na to, kapatid. Panginoon, narito po ako sa inyong harapan. Lumalapit po sa inyong banal na trono. Nagpapakumbaba. At akin pong ina-acknowledge na ako ay isang makasalanan. Ayoko na po sa kasalanan na to at gusto ko na pong tanggapin ang paglilinis ng banal mong dugo. Ayoko na po sa mga lumang gawin na ito na makamundo. Kaya ikaw po ay pinapapasok ko, Panginoong Hesus, sa aking puso, sa aking buhay, sa aking isip. Simula po sa araw na ito, ikaw na po ang aking maging tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Simula po sa araw na ito, sinusurrender ko po ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang maghari, ikaw ang masunod, mangyari ang kalooban mo. Maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat sa bagong buhay na ipagkakaloob mo. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. At kung ikaw naman, kapatid, yung sinasabi ko kanina na tinanggap mo na si Jesus, pero parang nawalan ka ng pag-asa na ma-restore, o napagod ka sumunod, napagod ka sa relationship nyo ng Diyos, naging inconsistent ka dun sa pagsisik sa Kanya, sa paghawak sa Kanya, sa pagpapatuloy na mabago niya. O baka dahil nga sa mga sitwasyon ng buhay mo, nalugmok ka ulit dun sa kasalanan. At hindi ka makawala. Hindi ka makawala sa dating gawi, sa dating kaisipan, sa dating buhay kung saan niligtas ka ng Panginoon. Maaari bang lumapit kayo sa unahan para maipanalangin kayo? Kung nais niyong maranasan yung muling pagpapanumbalik ng pagbabago sa inyo ni Kristo. Hindi natin ito ginagawa para makita na ito palang kapatid na to, may kailangan talagang mabago. Kasi lahat tayo, may binabago pa ang Diyos. Pero kung nagde-desire ka, Lord, katagpuin mo ko ngayon. Maaari ba kayong ma-invite dito sa unahan upang maipanalangin? Isang bagay na kayang gumawa at kumilos ng Diyos sa ating buhay kapag in-acknowledge natin yung pangangailangan natin sa Kanya. Yung alam nating may kailangang baguhin, may kailangang kunin, may kailangang alisin ang ating Diyos sa atin. Sabi kanina sa discipleship is may willingness to follow tayo. Doon nag-i-start ang ating journey. Hayaan nyo mag-start yung journey muli ngayon ng buhay nyo bilang Kristiyano kasama ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-acknowledge na, Lord, restore me again. Yung mga elders ng church natin, maaari ba lapitan natin yung mga tumayo dito sa unahan?
at ipanalangin natin. Hingin natin yung guidance ng Lord kung ano yung mga ipagpe-pray natin sa kanila. Yung mga lalaki po ay sa lalaki, yung mga babae po ay sa babae. Panginoon, salamat po sa kababaang loob na pinagkaloob nyo sa aming mga kapatiran na in-acknowledge nila yung pangangailangan ng restoration work mo sa buhay nila. Katagpuin mo po sila ngayon, Lord God, at dinggin yung mga simpleng panalangin ng puso nila, Panginoon ko. Sacrifice my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Sa mga sa atin po na nakaupo, manatili din po tayo sa moment of prayer. Panalangin po natin yung mga kapatiran natin, yung church natin, yung restoration work ng Lord dito sa atin. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. Dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. I look to you, Lord. I look to you, Lord. Your love that never ends. Restore. I look to you, Lord. Tayo po tayong lahat, awitin natin to, Lord. We look to you, Lord, and we want you to restore us again, O Lord.
restores me. Oh, I look to you, Lord. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I thank you, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. So I lift my eyes to you, Lord. Lord, ito yung prayer po namin. In your strength will I. Through you, Jesus Christ lamang. By your strength, O Lord, we declare breakthrough. Ano man, Panginoon, yung merong broken sa amin. Fall down on me. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Dispels all my fears. Through the storm, Yes, Lord, we I declare, will we will hold on sa'yo, Panginoon. Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete. I will be complete. I will be complete in you. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. You are the God who restores. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat that the God who created us, the God who has seen how sin has damaged us, is still the God na hindi kami iniwan sa aming brokenness. Instead, ikaw po, O Diyos, yung patuloy na nagmahal sa amin, nag-value sa amin, and the God who restores. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil sa iyong ginawa, makakalapit kami sa Ama. Dahil sa iyong ginawa doon sa krus, nagsimula na ma-restore yung buhay namin. At salamat dahil sa iyong ginawa, Panginoon, yung magandang bagay na sinumulan mo sa buhay namin, yung manumbalik sa Ama, manumbalik sa original design mo sa amin, tatapusin mo ito. You will bring it to completion sa iyong pagbabalik. And salamat throughout the storm ng aming buhay, kahit ilang beses kami bumagsak, you are still the God who restores. Hindi ka nagsasawa sa amin, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Salamat sa faithfulness mo na araw-araw ginagawa mo kaming bago.
pinapabago mo yung buhay namin, yung ugali namin, yung mga character na dapat mabago sa amin, yung pagtingin namin sa mga sitwasyon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, to always look to you, to always entrust yung buhay namin sa inyo, yung mga sitwasyon namin, yung mga pagkakasala namin, Panginoon, yung mga bagay na hindi mabago sa buhay namin. Hayaan mo that we walk sa pagmamahal mo, kasama ka. And we hold on, Panginoon, sa pananampalataya namin sa inyo, O Diyos. Huwag mo po kaming bitawan, but may you continue your restoration works sa bawat buhay na naririto, sa bawat nilalang mo na naririto, sa church na ito, Panginoon. Dalhin mo yung restoration work mo sa kabuuan ng Soul Winners Christian Church, O Lord. At salamat that one day we will see beyond our Calvary and we will be complete in you, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah, Lord God. Muli i-declare natin sa Lord, Lord, restore us. Work in our lives so that we can be complete in you, Panginoon. Hallelujah. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now, let the love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith I will hold on, then I'll see beyond my Calvary. And I will be complete. I will be complete. I will be complete in you. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. We are holding to our hope that we will be complete in you, Panginoon ko. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Salamat po, O Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nawa mga kapatid, nangusap po ang ating Diyos sa ating mga puso at buhay. At i-claim po natin that one day we will be complete in Him. He will restore us to His original design. Wala na yung brokenness na yan. Maraming salamat po sa dumalo ngayon at nanood sa atin. Patuloy po nating namnamin ang presensya ng Panginoon. Patuloy nating namnamin yung pagkilos at paggawa niya, yung pagbabago niya sa buhay natin. At dalhin po natin ito sa ating pag-uwi mamaya at sa isang buong linggo. At alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon kasi last week nag-provide siya ng bagong drum set. Alam niyo po ba, meron palang kasama pa yan. Yung isang fan. Stand fan. Meron tayong panibagong stand fan po. So, salamat po sa ginamit ng Lord na ma-provide yan. Mas lalo kayong hindi maiinitan. Talaga namang restorer ang Panginoon, no? Ayaw niyang maiinitan kayo. Kaya thank you po sa ginamit ng Lord na lingkod niya para makapagdala ng blessing sa ating church. So, ganyan po ka-faithful ang ating Lord. Happy birthday po muli sa mga
nagdaos last week ng kaarawan, maging yung mga magdadaos pa dito sa mga darating na linggo. Mamaya po ay pag-pray natin sila. So once again mga kapatid, ang iiwanan ko po muli sa inyo, the God who restores all things through Jesus Christ. He has already begun and He will continue to bring it to completion. Dalhin po natin ang pag-asang ito na meron sa ating Panginoon. Wala pong bagay sa ating buhay that is beyond His reach. Nawa, mapagpala po tayo ng mga salitang ito. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami. We feel victorious, O Diyos. Kasi muli na-remind kami that you are the God who restores. At hindi ka lang basta Diyos na nagre-restore sa amin, kung hindi Panginoon. Dahil naging victorious ka dun sa curse ng brokenness as sin na meron dito sa mundo. You are our risen King, our Creator, our Sustainer. Kaya Lord, may your word increase our faith, O God, to hold on, to continue, to persevere. At hayaan mong ma-challenge kami nito to go out into the world, in our community, in our school, sa aming mga trabaho, sa aming mga tahanan, na i-proclaim din, Panginoon, na yung Diyos na nagbabago at nagre-restore sa amin ay maaari din nilang makilala, maaari din nilang maranasan yung restoration at salvation na nagmumula sa iyo. Kaya hayaan mong magkaroon kami ng courage at boldness to proclaim the gospel, Panginoon, and to stand with our church name na Soul Winners Christian Church. Maraming salamat sa mapagpala mong salita, O Diyos. Salamat po sa pagpapala, Panginoon, na dinala mo rin dito sa bahay-sambahan na to. Nagkaroon kami ng panibagong stand pan. Hayaan mong maging good steward kami, Panginoon, ng blessing na ibinigay mo sa amin. Magamit ito, Lord God. Hindi lang dahil to bring comfort, Panginoon, pero makita namin, kapag nakikita namin ang stand fan na ito, yung faithfulness mo sa bahay-sambahan mo na to. Ikaw ang nagdadala ng mga pangangailangan namin. Ikaw ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng church na ito. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran namin na nagdaos ng kaarawan nung isang linggo at sa mga darating na araw pa, Panginoon. Salamat sa buhay na ipinagkatiwala mo sa kanila. Salamat, Panginoon, dahil pinakilala mo yung sarili mo sa kanila at dalangin namin yung patuloy na restoration work mo sa buhay nila. Dalangin namin yung patuloy na pag-iingat mo, yung patuloy na blessing mo, yung patuloy na favor mo sa kanilang buhay. At higit sa lahat, Lord God, dalangin namin na katukin mo ang mga puso nila na patuloy na maglingkod sa iyo, mag-surrender ng buhay sa iyo at magpagamit sa iyo, Panginoon, to reach out more people and to bring more people sa iyo, Panginoon, para hindi lang kami yung makaranas ng restoration work mo sa buhay namin, Lord God. Maging pagpapala sila sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang eskwelahan, sa kanilang community, Panginoon. Tinatagubilin namin yung mga buhay nila sa iyo, O Diyos. Patuloy ka pang mag-reveal sa kanila, O Diyos. At salamat din po, Lord God, sa mga kapatiran ko na nakadalo ngayon sa gawain na ito, mapa-online man o dito live sa aming church, Panginoon, sa aming sanctuary. Dalangin kong patuloy kang kumilos sa buhay nila, patuloy, Panginoon, na umusbong ang mga salita mong natanim sa kanilang mga puso, Panginoon, at patuloy na maranasan namin ang pagpapala mo, ang pag-iingat mo sa darating na linggo, O Diyos. Kaya mga kapatid, ngayon po ay humayo tayo na dala ang buhay na pag-asa ng salita ng ating Diyos. Ang pag-asa na makikita natin kay Kristo, katulad ng narinig nating salita, walang imposible sa Kanya, walang beyond sa kaya niyang gawin o i-restore sa buhay natin. Kaya tayo ay magalak paglabas natin sa bahay-sambahan na ito. Dalhin natin ang pag-ibig ng ating Diyos sa Ama, ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo at ang patuloy na pagbabago na ginagawa ng ating Diyos sa ating buhay upang patuloy tayong magliwanag sa mundo at madala natin ang liwanag na ito sa ating mga tahanan, sa ating mga paaralan, sa ating mga trabaho, sa ating komunidad. At hayaan nating maipakilala nating patuloy si Kristo sa lahat ng tao
na ating makikilala at ibibigay niya sa ating buhay. Humayo tayong may pag-asa, may kagalakan, at punong-puno ng pagmamahal ng ating Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen. God bless everyone po. Nawa na pagpala tayong lahat. Andito po ang worship team para pangunahan muli tayo sa ating awitan. Hallelujah. Yan. Muli po natin awitan ng Panginoon. At pati po tayo mag-join sa 939. Magbabad tayo sa panalangin sa Panginoon. Para kahit ano man yung pagdadaanan natin, alam natin na sumasa atin ang ating Panginoon. Amen? Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usap na laging buhaw sa iyo. Sige po, kamayan po natin ang mga kapatid. Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay.